Hello, may gabi sa tanan. So, nanasanta mga igsoon sa ito ang programa every Sunday. Programa nga ginumala sa simbahan niya sa Diyos nga nailan sa pagtawag ng Roman Catholic Church. Isip kabahin sa pagsangyaw at the same time pagpanlipot sa atong simbahan batok sa mini ng mga magtutulo nga niya karon sa kalibutan. Mga igsoon, gibayag na sa itong Ginoo ang iyang katawhan bahin-bahinon. Inungdan na dagang Katoliko na mula sa simbahan kaya nibalhin sa ubang mga sikta kinsa tinukod lang og tao buot pasabot mini na mga pundok sa reliyon. Sakit, no? Budagin Baptist Methodist Iglesia ni Cristo Manalo sa Balista tanan mini na mga pundok sa reliyon. In a strict sense, they are not religion. They are just an organization founded by men using the word of God to acquire money. Mao lagi na mga igsoon, isunod na ako nagbasa karon, no? Ang reliyon gamit sa pagpadato. No, ako basahon ang Roma 16:17. Ang iyon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Mao ni reminder sa atong Ginoo sa iyang katawan. O musamok sa inyong pagtuo o musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. So, doon ay simbahan karon nga gibahin-bahin o gini wala lain kundi ang simbahang Katoliko. Doon ay simbahan karon nga gisamok ang iyang pagtuo o gini wala lain kundi ang simbahang Katoliko. Doon ay simbahan o katawan karon nga gisupak ang iyang itudlo nga mga pagtulunan o gini wala lain kundi ang simbahang Katoliko. Kinilang ang simbahang Katoliko mga igsoon o gibahin-bahin, gisamok o gisupak. Since maumani ang itukod ni Lord Jesus. Kung tanawan niyo mga igsoon o sa gingon sa Ginoo turo ni St. Paul nganong doon ay bubahin-bahin sa iyang pundok. Kung sa gingon 1 Timoteo 6:5 o walay hunong nga pananglali sa mga tao nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamatuoran. Naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Mauni hinungdan mga igsoon nganong doon ay mga tao karon sa tibuok kalibutan nga nagtukod og ilang kaugalingong pundok o nya giingon nila nga relihiyon. Tinagana na, no? So tinaw mga igsoon nga ang simbahan na gitukod sa Dios gibahin-bahin. Ang Sabalista mudani sa mga Katolik. Ang Iglesia ni Cristo Felix Manalo mudani sa mga Katoliko. Pentecostal mudani sa Katoliko. Foursquare mudani sa Katoliko. Buot pasabot ang tanang sikta usa lang ang ilang ibahin-bahin ang Iglesia Katolikara wala gilain. And obserbahin ninyo mga igsoon, kung ang Sabalista magkabalo nga ang nagpuyo ng balaya saksi dili na nila sakon, pero pagkabalo sila nga Katoliko na o niya dili nimbahon ilan ng sakon. Kung ang Sabalista magkabalo nga ang nagpuyo ng balaya Mormons dili po na nila sakon, pero kung makabalo sila nga Katoliko ang nagpuyo niya labi ng dili nimbahon ilan ng sakon. Ang Pentecostal magkabalo sila nga kanang balay napuyo ng balaya Methodist dili na nila sakon. Ang Methodist kung magkabalo nga napuyo ng balaya Bunagin dili po na nila sakon. Ang Bunagin kung magkabalo nga napuyo ng balaya Baptist dili po na nila sakon. Katoliko lang yun mga igsoon ang ilang sakon o danihon na mubalhin sa ilang giingon nga relihiyon. Mga igsoon kung Katoliko, pagtuon in taon mo sa Christian religion. Kung di mo magtuon sa inyong sariling pagtuon, paminaw mo sa mga Catholic defender kay daghan nami kanon. So mula mga igsoon, pagtuon mo aron dili mo mahimulan sa simbahan. Kay once na mahimulat ang tao sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, 99% na nga dili siya maluwas. Now, judgment man na atong basahon ang 1 2 18 19. That is why mga igsoon kami isip membro sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, maningkamot yung may pasabot aron wala na among mga igsoong Katoliko nga madala sa mga sikta.
I always remember, Christian is Catholic, Catholic is Christian. As what I am saying, ang mga Protestante, dili na sila reliyon. Kaya there is only one religion. And this religion is no other than the Christian religion. And this Christian religion is no other than the Roman Catholic Church. So walay kapuslanan mga isuhod, kaya walay gahom ang mga founder nga mo bautismo og tao. Ato na ibat-bat na Lord po. Ang namiya sa gitukod ni Lord Jesus, lisod na maluwas. So dahil mga pangutana diya bro, ikaw nalay search diya bro, no? Sa karon wala. Okay, gingon din eh. Aron di ko niyo maakusahan na naghukom ko. This is according to St. John, one of the apostles of Jesus Christ. Gingon din eh. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gitawag ni St. John og mga anak ang katawhan. O ang mga pare o tawag na itong anak. Gisugila na kamo nga moani ang kaaway ni Kristo. Remember ha, kaaway ni Kristo. Kung ani ana karon ang daghang mga kaaway ni Kristo, busa masiguro nato nga dool na gayud ang katapusan. Kining mga tawana dili tinuod nga sakop sa atong pundo. Busa na mulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauwan, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayud nga sila dili kauban nato. Ang namiya mga igsoon kaaway sa Ginoo ha. That is why I said na ang ubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus lisod na maluwas. Kay mahimo naman siyang kaaway ni Lord Jesus o since kaaway itambok siya sa impierno. Ato basahon ang gingon ni Lord Jesus sa Gospel of St. Luke chapter 19 verse 27. Gingon din nanggaron mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila. Dad-a sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Nanggaron mahitungod sa akong mga kaaway. Kinsa man ang kaaway ni Lord Jesus? Mga igsoon, mauna ang bibiya sa iyang gitukod na simbahan. O sa iyang ingon, dad-a dinhi o pamatya sa akong atubangan. Espiritu naman to sila. Dadad-on siya matubangan. Kaya ang tao mamatay man o sa matubang sa Ginoo. Unsay gipasabot adto? Itambog sa impierno. Gipadayag 20:14. Unang mga igsoon, kung kulang mo sa kaybalo sa pagtuong Katoliko o sa Christian religion, pangutana yun intahad mo sa mga pare o sa mga Catholic faith defender. Ayaw mo padala ang mga presi nga praise the Lord, hallelujah, kay igamit na sa yawa aron madali ang tao nga walay igong kahibalo sa iyang pagtuo diha sa simbahang Katoliko. Kung sa gigon din gipadayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon o ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Linaw sa kalayo ha. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So pag-ingon sa itong Ginoo, dad-a dinhi ang akong mga kaaway o pamatya sa akong atubangan, ang ipasabot dinhi, ipasabot niya itambog sa impierno. Munang mga igsoon, looy kaayo nang nabiktima sa mga founder sa mga sikta. Ang mga founder o sikta, mga igsoon, instrumento gina sila ni Satanas. Amen. Aron mabungkag ang katawan sa Dios nga nailhan sa pagtawag og simbahang Katoliko. Sakit pero wala tayo mahimo diya. Di man ko pwede mahimo parehas ra. Kaya mag-una pa ko sa impierno anak nila. So ang mga founder o sikta, instrumento na sa yawa. Manuman, ilang ipanamastamasan ang gitukod ni Lord Jesus na mao ang simbang Katoliko. Kung nganong instrumento pagit sila sa yawa, wala sila'y gahom nga bubautismo og tao. Si Ellen G. White, the founder sa Seventh-day Adventist, it was 1844. Naristo sa gobyerno sa Amerika 1863, wala siya gahom nga bubautismo aron mapasaylo ang sala sa tao. Mga ison, ang baptism nga gihatag sa Dios sa iyang simbahan naanay gahom. Once nga mabunyagan ang tao diya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ma-wipe out ang tanan niyang kasalanan. Ato basahon, o kining maong bautismo naarana sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahang Katoliko. So looy kaayo ang mabautismohan sa mini nga mga pundok kay wa gina sila mahugasi sa sala, hinuluha nga dugangan pa ang ilang mga sala. Hugas ba sa sala ang bunyag? Buhat 22:16.
Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Ang bunyag paghugas sa sala. Ug kinsa man ang dunay gahom nga bunyag aron mahugasan ang tao sa iyang sala. Mga igsoon, only the church founded by Jesus Christ has the power to wipe out sins. Siya lang ang simbahan lang ang gitupo ni Lord Jesus. So kung nabautismuhan ka sa Sabatista, wala na ikwinta, waka mahugasi sa imong sala. Hinunuha, may multiply pa ang imong sala. Ano man, mituo lang ka sa mini na pundo. Kung nabautismuhan ka sa born again, waka mahugasi sa imong sala. Nahimo pa kang mas makasasala. Kitsa na maguda si Peter Zuyongsi. Peter Zuyongsi, founder sa Bunagin yato 1967. Kitsa man siya. Connected ba siya sa simbahan lagi tungkol ni Lord Jesus? Dili. So wala siya gahong nga mo bautismo anong mahugasan sa salang tao. Only the church founded by Jesus Christ mga igsoon nga dunay gahom ang iyahang bunyag kay makapapas sa sala. Mulang kamo nga namina na mo karon din hey kamo mga biktima mga ana sa mga laing sikta hawain taon mo diha samtang buhi pa mo biyahin ninyo ng mga sikta kay mini na nga mga pundok biyahin ninyo na mga igsoon. So laksiyon lang ako ni sis bro isuroy pa ni ubat nag-video ka sis. Si bro lang, ikaw bro, kinsa may mapalihog na to diyan na musuroy ano makapasulat o pangutana, no? Kaya na may ubang katoliko o dili katoliko nga maulaw mo mangutana personal. So, muna itong paagi karon, no? Aron makakagan na itong katinawan ng ilang kalibo nga maulaw sila mangutana. So, pangutana, anong daghan man ang reliyon na isa raman ang Ginoo? Yes, atong basahon na isa lang ang Ginoo, isa lang ang bunyag or isa lang ang bautismo. Efeso 4:5. Yung anong naay daghang pundok tungod kay naay mga mini. Kung wala pay mini, usa ra gyud ang tinuod. Efeso 4:5. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Mao nang giingat sa Ginoo iyang simbahan panglakaw mo sa imong kalibutan. Kay kung ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus dili mo sangyaw sa imong kalibutan, walay mamunyag nga bautismo sa Pilipinas, walay mamunyag sa Japan, sa China o uban pang nasod. That is why aron mabunyagan ang tanang tao miingon ang Ginoo panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Universal ang Christian religion. At kung saan ang San Mateo 28:19 before nato na-explain pa. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan o gibuhat sila nga akong mga tinunan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Usa lang ang simbahan mo nang giingan sa Ginoo panglakaw mo kay gusto sa Ginoo ang tanang tao maluwas. So diyan ang pagkaluwas sa ubang lugar kung ang simbahan nga iyang gitukod dito lang sa Israel magtuyok-tuyok. Buot man sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao ato basahon ang 1 Timoteo 2:4. Giingon din 3:4. Maayo kini ug makapahimo sa Dios nga atong manluluwas nga buot na maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa pamatuoran. So daghan karon ang nagpatuo nga reliyon. Pero dili na sila tinuod nga reliyon. Ordinaryo lang na nga organisasyon. Pero giingon silang reliyon sa mga wala magtuon kay nagamit man po sila sa pulong sa Ginoo. Organisasyon lang na sila mga igsoon nga ang ilang gigamit pagpandani og tao pagpadagan silang tao mao ang pulong sa Ginoo. That is why daghang silang nadala kay sa ilang pagpandani ofiran man nila og kaluwasan. Ingnon nga dahil nga biyamos Katoliko kay di na maluwas ang mga membro diya kay nga palahubog. Mga palahubog mo di maluwas. Pero mabuot ang Katoliko masantos pa. Muna ipatuwa sa mga sinta. So, kung tanaw nato sa restrictions, there is only one religion. And this religion, mao ang Roman Catholic Church. Kaya ang mga born again, Baptist, Sabatista, Iglesia ni Cristo, Manalo, Saksi de Jehovah, they are not religion in restrictions. They are just an ordinary organization founded by men.
ang ilang gigamit sa pagpadaghan o membro mao lang ang pulong sa Ginoo. Mo nang satanic kaayo ang mga founders. Ang mga founders og sikta instrumento na sa yawa mga igsoon. Mo nang ayaw gyud mo padala. Imagine ha, kung wala ang simbang Katoliko, walay protestante. Mo na una to 2024 magkakaroon. Pero sa dili pa, asa wala gikan sa wala pa masayon. I'm sure na yung mga pare o mga bag-o din karon na naminaw. Ang question, asa man gikan o unsa may gibasihan sa atong giingon nga edad sa kalibutan nga 2024. Mga igsoon na lang sa wala masayon, edad na ni Lord Jesus. Buot pasabot si Lord Jesus, 2024 na katuig ang milabay gikan sa iyang pagkatao. O ang 2024 gitawag na sa mga Christian og Anno Domini sa Latin, sa English Year of the Lord, sa Bisaya tuig sa Ginoo. Now 2024 na nagkaroon. Unsang tuiga man nitong ang Christian religion. Wala ito na. Di kay walihan lang. Ati ko lang kang praise the Lord, hallelujah. Diretso lang tuo mo ng bulag sa Ginoo. Unsa pa din unsa pa? Tinuod ba nga ang tao nga daghan og sala maimpierno? Yes! Sobra pa sa impierno. Kung mamatay siya, nga wala siya magbago. Ang Diyos mga isuon gugma o kaluoy. Ato basaw na, ang Diyos gugma. Mga tungod kay siya gugma, naghatag siya kanunay gigayon sa tao nga magbago sa iyang sala. Ang simbahan nga iyang gitahasan nga buhaton sa kaluwasan sa katawan, iyang yatagan sa kaminto nga mao ang confession. Bot pasabot, kung makasasala kaayo ang usa ka tao, nya makaamgo siya nga nakasala siya. Maghinulsol siya, mangumpisal lang siya sa pare o pinaagi sa iyang pagpangumpisal sa pare, buhi pa siya, mahibawaan na niya, nagipasaylo siya sa Diyos sa iyang mga sala. Mauna ang simbahan nga gitungkol ni Lord Jesus. Gugma. Nawato sa nabasahon, niya basahon po nato nga ang sala isugin sa pare. Ato basahon mga ison nga ang Diyos gugma. Unang dugay kay masuko ang Ginoo. Bisan unsa kasuko sa Ginoo po, basta kay maghinulsol ang tao, dali ra kaayo na siya maulian, kay maluoy man dayon siya. Ato basahon nga ang Dios gugma. 1 Juan 4:9, 8. Ang wala may gugma sa iyang isikataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Kung tungkol kay ang Diyos gugma, iya kanunay gihatagan o gigayon ang tao nga maghinulsol. Unya naghatag siya sa kaminto. Sa kaminto meaning balaang timaan sa kaluwasan. Aron kung ang tao pagkauna-una siya nga maghinulsol siya, kaya saan ba nato pagkamalo magipasaylo ta sa Diyos kung mali pari musulti nato? O yung kag Lord, pasaylo ka sa akong mga sala. Saan mo pagkamalo magipasaylo ka sa Diyos? So mana ang Ginoo sa iyang simbahan at butang sa mga pare nga iyang ihatagan o gahom sa pagpasaylo og sala. Ato nang basahon ang Old Testament, ang Ecclesiastes 5:6. Dini mga igsoon may bawa nato unsa gyud ka maayo ang Ginoo. Pero adto ka sa sikta, tatawa lang sa ato ang demonyo diha. Ay siguro bitang na impierno. Ay iya man na sayawa ang mga founders. Instrumento man ni Lucifer ang mga founders. Ecclesiastes 5:6. Ayaw itugot ng imo mga pulo makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid sa pari sa Dios na dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang kanimo ang Dios, ngano ipaguba mo man kani ang imong gihaguan. Isugid sa pari sa Dios. Ano man makapasaylo bang sala ang mga pare? Sa iyang kaugalingon wala siya gaho, pero tungod kay ang Diyos naghatag niya gahom sa pagpasaylo, mao nga dunay gahom ang pare sa pagpasaylo. Uni nga kanindot sa Christian religion. Mao na ang Christian religion na mao simbang Katoliko, aron man maluwas ang tao, gikontra ni sa yawa ug ang yawa ni pili mintitan ng mga tao, aron niya bugkagon ang simbahang Katoliko. Doon na ba'y gahom ang simbahan sa pagpasaylo sala? Atong basahon ang Juan 20:22 ngadto sa 23. Gingon din
gisulti niya kini o unya gihuypan niya sila o giingnan ang mga apostoles. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mo ni nakanindot sa Christian religion. Mo ni nakanindot sa Catholic Church. Kay doon na siya ikahom sa pagpasaylo o sala nga iyang nakuha gikan sa tahiya sa Christian religion. So, kung ang tao dili maghinulsol sa iyang mga sala, unya mamatay siya, ma-impierno gyud siya. Ang pangutana na abang impierno, atong basahon na impierno. Unya, according sa mga Sabadista, tanawan yung I'm sorry, minit manggod na pundok ang Seventh Day Adventist. Minit manggod na pundok ang Iglesia ni Cristo Manalo, kay mga tao lang ang founder. That is why nagtudlo sila na ang kalag kuno sa impierno mawala na dito. This is Seventh Day Adventist teaching. This is Iglesia ni Cristo nga teaching. Ingon nila ang kalag na may impierno mawala na po dito. Mo na satanic na teaching. Now, dapat impierno atong basahon. Magkantos sa kantoran sa impierno ang mga makasasala, ato po na isunod. Marcos 9:44. Busa ko lang usamo kakamot, makapangulat kanimo, makapahimulat kanimo gikan kanato, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod ka sa kinabuhi nga sa kamot. Kay sa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impierno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Ang impierno walay pagkapalong, ug pasabot dili na mawala. Kung ang atong kalag mapunta dito, dili na matapos ang iyang mga patantos. Pero sa itulo sa Seventh Day Adventist, kamini na pundok, ang impierno, ang kalag mawala sa impierno. So walay katapusan ang pag-anto sa tao nga may impierno. Muna kung doon na may mga makasasala karon, pagbag-o na mo. Amo mga palahubog. Kaya ang mga pastor mo, kanili ang mga palahubog kung may gigamit nila. May mudan sila. Kanang mga palahubog, kanang Katoliko, dili yan sa Diyos, kaya ang palahubog. Ha? Kaning mga palahubog, huwag hindi nakadaot sa simbang Katoliko. Kung may palahubog, pagbago na yung taon mo. Kaya gawas na nadaot ninyo ang simbang Katoliko, ma-impierno pag yun mo, hindi kamatay ninyo. Ato na isunod na ang mga palahubog, impierno ginapunta. So, din mga isuon, mag-antos yun sa walay dito, ato na itong ibasa nga walay pagkapalong, no din ato yung ano nga walay katapusan ng silot, no? San Mateo 25:26, musa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot. Apa na mga matarong adto sa kinabuhing dayon, naay impierno mga ison. Ang mga pilosopo mingon, kung napay impierno, ngano wa pa may mibalik? Apa sige ka pa mibalik kung may impierno ka? Ha? Pero mga iso, wala tugutin sa Ginoo nga ang mga kapatay mubalik aron musulti nga pagtarong mo diya kay na impierno nako. Atong basahon ang gipadayag din sa San Lucas 16:22 nga dunay dato o si Lazaro ang dato na impierno niya mihangyo sa Ginoo, pabalik ako sa yuta kay sultihan ako nga kung mga igsoon dito nga magtarong na. Mayroon ang Ginoo na ay mga propeta dito mo'y mutudlo. So atong basahon nala sa Lucas 16:29, si Abraham mingon atuan ake diri sa diri sa 27, ang dato bitubang kung mao ka na amahan hangyon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ngadto sa amo. Din ako may 5 kay suong lalaki kay na-impierno naman ato pa yung ipadayon o basa nga na-impierno na okay. Apa si Abraham ito ba? Okay. Ato pa kay atas busa ni si Aki mugi mo atas, no? Ano masakta ninyo nga ang dato nga daog-daog sa pobre na impierno, ang pobre na langit. Unya namatay sila sa Lazaro, gidala sa mga anghel ngadto sa kilira ni Abraham dito sa kumira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong
o nag-antos pag-ayo dito sa Hades, impierno. O mihat siya sa iyang o iyang nakita si Abraham dito sa layo o sila sa roto pa niya. Musa disinggit siya ngadto kang Abraham amahan. Kaluyin taon ako o ipadala sila sa roto dire aron itudlob ang iyang tudlo sa tubig o mabugnawan ang akong dila. Kaya nag-antos ako pag-ayos kainit ning kalayo. Apan si Abraham ito kaganiya, hinumdumi, sa dito ka pa sa kalibutan, napuhong ka sa tanamayong butang, samtang sila sa lulun labang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipay na siya, dili samtang ikaw nag-antos. Gawas pa niya na, adunay law, mga bungaw, nga nagulang ka na to, aron katong buot mo, tabok nga na, kanimo, dili, gikan dili makahimo. Ni, ang ana diya makaabot, nga ni kanako. Ang dato, bitubag. Kung mao ka na ang may tabo amahan, ang iyong ito ikaw nga imo unta ipadala sila sa rungato sa amo, sa kalimutan. Di ko may mga igsoong lalaki, matuwa siya aron kapasidanan o dili mahian hiniining dapit sa kasakitan. So gusto niya nga mubalik si Lazaro aron sultihan itong mga daotan nga pagtarong na mo, kaya na impirno ng dato. Si Abraham ingon, atuwa dito si Moses o mga propeta na magpasidaan kanila. Sila na'y may balo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato dito ba, apanamahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw o bato kanila, mamiya kayot sila sa ilang mga salaha. Apan ingon si Abraham, kung dili sila mamati ka Moses o sa mga propeta, dili kayot sila makabig bisan pag may mabanhaw. Wala mga ison. Nga kung doon ay mubalik, wala gyud magbuhat og dautan. So, mo na mintas buhay pa kamo mga palahubo. Ikaw nadaot pa ang simbang katoliko ninyo. May impirno pag yun mo nang biya na lang yun mo daan diha samtang buhi pa mo. At umasaon na ang mga palahubog, impirno gini, kung mamatay na dili magbago. Ano kayo to sa Jess? Ang mga kawatan, mga hatkog, mga palahubog, mga tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili makasulod sa kinarian sa Dios. Walang kabong mga katolikong palahubong undang na ginitaw mo diha, no? Kung sa una laklak lang ng taduay, karon hinay-hinay ihilamos na lang na, kay kung hilamos ninyo na di man na makahubog. Joke lang. Mao na mga igsoon, so mo na itubag, no? Doon na bagyo na ma-impirno, bagyo na makasasala, siyempre mga putang na idili ma-impirno. Number 3, anong nag-sign of the cross ang Catholic? Very good question. Mga igsoon, ang mga Christians manguros ngano kay ilang ipasigalbo kanunay ang cross. Mauni ang hinungdan nga no manguros ta. Ipasigalbo ba ang cross? Ato basahon ng Galacia 6:14. Ipasigalbo mga igsoon. So sa atong pagpanguros, nagpasigalbo ta sa cross. Mao na nga manguros ta. Kay ang pagpanguros or pag-sign of the cross or ang cross nagpahayag ni sa gahom sa Dios. Atong basahon ng igsoon ha, Galacia 6:14. Apanalang kanako, magpasigalbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Ipasigalbo ha? Kaya pinaagi sa iyang cross, patay na ang kalimutan alang kanako, o ako patay na alang sa kalimutan. Ipasigalbo sa mga Kristiyanos ang cross. Sa unsang paagi, pinagi ba sa ilang pagpasan kanunay sa cross? Igsuroy-suroy ang tubag dili sa unsa. Number 1, pagpanguros. Number 2, ang simbahan butangan o cross. Muna sa Christian religion, walay simbahan sa Christian religion, pumunta na tang history ng walay cross. Number 3, ikwintas ang cross. That is why manguros ang Christians kay ipasigalbo nila ang cross. Ano man day ang cross? Ang mensahe niini gahom sa Dios. Atong basahon ang 1 Corinto 1:18. Ay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang niya itong wala maluwas. So kanang mga protestante nga may kontra sa cross, wala na sila maluwas. So ayaw mapagtungo na mayon sila nga luwas na mi. Ilaharan ng magpamakak. Kay tinaw ang giingon din Kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang niya itong wala maluwas. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang mensahe sa cross, gahom sa Dios mga igsoon. Mao mangani nga kung dunay mayawaan, kabantay mo anong dunay mayawaan? Kinsa may atuon sa pagtungod kung na ay iyang pamilya nga nayawaan?
Muadto ba siya og sundalo aron pusilo ng yawa nga misulod sa lawas sa tao? Dili. Muadto ba siya karatista aron karatiho ng yawa nga misulod sa tao? Ang tubag, dili. Asa man muadto ang tagtungod aron masulbad ang giyawaan. Muadto siya pare. Pag-adto sa pare, unsay dadon sa pare, sundang almalay. Ang tubag, dili. Unsay dadon sa pare, cross lang. Kay ang yawa kung makakita sa cross, hadlok na na. Kay ang mensahe sa cross, gahom sa Dios. Mao na mga isuot. Akong isir ninyo dito sa Panabo City. Doon ay giyawaan dito. Istorya po din sa mga silingan na nakasaksi. Istoryahan lang ko dito sa plaza, sa nagrali pa po dito. Nga doon ay nayawaan, di na ko isulti ang lugar. Giadto pastor. Unsay gisulti siyawa? Kauban man ta. Tanawa. Wala gisulti. Pagabot sa pare, kisi-kisi ang yawa. Kauban naman di ay pas. May tatong na video ba ito no? Uso pang video sa una, klaro yung kayong ebidensya, no? Nengo, nang yawa, kauban naman ta. Ha? Kauban. So, wala mga iso na, anong manguros ang mga Christians na kung tanaw na ito sa history. Bila edad doon sa kalimutan, 2024. Kung tanaw na ito, naman ay uno. Di man abot ang 2024 kung wala yung uno. Pag edad sa kalimutan, o 200 na record na ng mga Kristiyanos manguros o dinhi na pod na record ang kasaysayan nga nung doon ay daghang Kristiyan na dakpan o gipatay. Mga isod for your information, so wala pa makabasa sa history, when entry of the Diyos, misafir o persecutions ang mga Christians. Ang uban nila panitan na buhi. Ang uban sunugon nga buhi. St. Justin Martel gisunog na kabuhi. St. Bartolomeo gipanitan na kabuhi. Ang uban ipaguyod og kabayo. St. Blandina babae paguyod og kabayo hangtod namatay. Ang uban palinyahon for one question, are you a Christian? Pag-ingog yes, patay, putol ang ulo. Kaya may magsunod magdalang espada. Are you a Christian? No, buyan. Are you a Christian? Yes, putol ang ulo. Are you a Christian? No, buyan. Are you a Christian? Yes, putol ang ulo. Ang uban, ibutang sa tunga, bata o tigulang, buhian ang mga wild beasts, ipakaon sila sa liyon na buhi. Pero ang question, ganong madakpan man sila? Kaya mga Christian di ay manguros o gimando sa mga emperador sa Roman Empire before the Christianize ang Roman Empire. Nga kotom sa manguros, dakpa na kay kaaway na sa atong gobyerno, kaaway po na sa atong reliyon. Mao na mga igsuon ang hitabo. Hinungdan, to avoid detection. Remember ha? To avoid detection. Mingon ang Santo Papa, kalimot lang ko ikapila, nga dili sa mo manguros diya sa public na lugar ha, kay kung manguros mo, mahurog yun tayo na eh. Mao na mga igsuon ang kasaysayan. Mao nga mga Christian manguros, o narikod sa history, 200 AD na manguros sila. Napay pangutana, anong Iglesia Katolika mo nga ang Iglesia sa Biblia gitawag sa Iglesia, gitawag na Iglesia ni Cristo Roman 16:16? Ang Iglesia Katoliko mo ng Iglesia ni Cristo sa Roma kanang naas Vatican. Dili ng Campilis Manalo kay migamit lang siya ang alana ang mga pulunga aron ingalan sa iyang grupo. Ang Iglesia ni Cristo nga gisgutan sa Roma 16:16 naani sa nasod sa Roma, maunang sa Vatican. Pero mga igsoon nga nung gitawag man ang Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo sa Roma, kay wala hinganli sa Ginoo ang iyang Iglesia. Basahan nato ang San Mateo 16:18. Wala hinganli. Unang daghang kainig tawag sa sinugdan. Ato sa basahon ha. Wa pa ba mahunting? Okay. Dahil pangutana, no? Okay. So, ilista na bro, at umaglit na to, no? Siya naglinto na sanas, no? Bagpas, wala na tayo mga bro, bumasa sa Facebook, sa inyong mga kwan, no? Thank you very much na lang daan sa inyong pagtanaw. Thank you sila greetings. Oh, dahil yung mga greetings, no? Kwan bro?
So, dapat na kayo ang ano lang bro, isenso lang sila. Now, sa Mateo 16:18, kingalan na sa Ginoo ang iyang simbahan o Iglesia ni Cristo, ang tubag, wala. Kingalan mag-Iglesia Katolika, ang tubag, wala. Pero anong gitawag man ang Iglesia Katolika? Ato nang isunod. Sa Mateo 16:18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia, kung bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. So, tukod ang Ginoo simbahan, no? Iglesia, mga igsoon, alam sa wala pa kabalo, kinatsila na ha, sa English Church. That is why sa English Bible, ang atong mabasa, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So, wala yung that is why gibisag unsa lay tawag sa Christian religion sa sinugdan, gitawag sila og Iglesia sa Jerusalem. Mao ni gibasihan ani mga pastor nga tukod og pondok, kung sa Davao na tukod gitawag nila church in Davao, kung sa Tagum Iglesia sa Tagum. Kay wala man hinganli sa Ginoo ang iyang gitukod. Marang gigamit nila na, no, ilang take advantage sila niya. Now, ato basahan mga igsoon na gihinganlan lang po sa sinugdan, gitawag sila Iglesia sa Jerusalem. Kaya dito man sa Jerusalem na tukod. Buhat 8:1. So, wala mga igsoon. So, ayaw mo padalaan ng ngalan sa pundok na pangitaan lang mga pulong sa Bible na ron ingalan. Dili na ebidensya na tinuod na. Kaya mini na siya, nangahoy lang na sa Bible. Buhat 8:1. Diyan na kayo madawa, nagsugod ang mga pintas na paglutos batok sa Iglesia sa Jerusalem. Iglesia sa Jerusalem. Pag-abot nila dito sa Jerusalem gihapon, gihinganlan sila o sumusunod sa dalan. Gingon din sa buhat 9:2, kung nanayong mga sulat o magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco, nga gitugutan siya sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan. So ang mga magtotoo, gitawag ko sila sumusunod sa dalan. Ganuan? Kaya si Lord Jesus na ilang gisunod o gituuhan, mauman ang dalan. Buwan 4:6. Gingon din si Jesus mitubag, sultihan mo, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi, walay makato sa man, kung dili mawagi kanako. Munang gitawag sila o sumusunod sa dalan. Dili po gibase ang pundok at natuko dito sa Panabo City, ang one-way outreach international. Damingon sila, pilay dalan, akinsay dalan, si Jesus, pilay dalan, usara. One way. Ako po na gingalan siya grupo dito sa datong 1972. Now, pag-abot nila sa Antioquia, gitawag na sila dito, first time gitawag sila dito Christian. Yara, buhat 11:26. Sa dihang ikaplagan niya si Saulo, idala niya siya sa Antioquia. Sunod sa katuig silang duha nakikita sa mga magtotoo, gitudluan nila sila. Ang mga tinunan gitawag na mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. Dinhi na po gibase ang pundok born again. Kinsay katawan sa Dios, mga Kristohanon. Tama ka, born again Christian. Maisan mo pasibo-sibo. Daghan kong nawatir ng mga Katoliko o nadalang mga Katoliko. Kay namay mga Katoliko nga uyang sa pagtuo, kay musimba man lang o maglinog o magbagyo. Walang kamong kita mga Katoliko, simba kita matang Domingo. Pag-abot nila dito sa Galilea, gitawag na po sila dito Iglesia sa Diyos. Buhat 20:28. Ato basahon. Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At manausap ang Iglesia sa Diyos na naiya pinagis kamatayon sa iyang anak. Mauna po ni ang gigamit ni Lisoriano, kaya iya pundok, hingalan po niya o Church of God International. So, nangutlo po niya, pag-abot nila sa Vatican, mingon man ang Ginoo adto po mo sa Roma. Ato basahon ang Roma, buhat 23:11, mingon man ang Ginoo adto po mo sa Roma. Gingon din dahil ang pagkagabi ang Ginoo mitong hatupad ng Pablo mingon, ayaw kadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako din sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Muna pag-abot nila sa Roma, gitawag na po silang Iglesia ni Cristo. Mao na po na gigamit ni Felix Manalo, pero ikaduha na si Felix Manalo. Happy Fest na si Felix Manalo. Ang unang gigamit ang pangalang Iglesia ni Cristo sa English Church of Christ
mao si Alexander Campbell tuig 1831. So, gitawag sila og Iglesia ni Cristo. Roma 16:16. Pagpangumusay kamo pinagi sa inigsuon na halok, nangumusta kaninyo ang tanang Iglesia ni Cristo o ni ang sa Vatican. Pero kinsay unang gigamit ani? Si Alexander Campbell. Unsa tuiga 1831. Unsa ngalan siya pundok? Church of Christ. Pag-abot sa Pilipinas, basa-basa Biblia, si Felix Manalo na sa Christian siya sa Katoliko, na convert siya sa Christian Alliance, na pildig debate sa Sabalista, nito ko dog iya, kita niya Roma 16:16, gihinganlan niya ang iyang grupo o Iglesia ni Cristo. So copy-paste lang siya. Ang original, si Alexander Campbell. Tanaw mo sa Davao City, sa Ulas, tanaw ni ato o akato mo, dahil ako kay simban dito Church of Christ. Niya, pag-abot sa Davao City, sa sentro, naapoy Iglesia ni Cristo. Nag-drive akong taxi sa una early of 1990s. Patanon pa ko, gisakyan ko Iglesia ni Cristo. Giwalihan ko, giingan ko niya, Brad, kay naman, gikan man siya sa simbahan. Ni tawag sa kuha, so akong i-pick up. Giwalihan dahil ko niya, yun siya, Brad, mo ni tinood na katawag sa Diyos, Iglesia ni Cristo. Ya kay sweet ko naman kong Davao City, kay taxi driver man ko. Di ako siyang gingan, Brad. Wa ko'y bilib anang miliyon. Siya na naman. Napasit ko, safety naman ko ito. Ato ta sa Ulas, Brad. Ako kay simbahan ko dito, Brad. Church of Christ. Asa Tinod, kanang in English o kanang Binisaya? Or Binisaya, ang Iglesia ni Cristo. O sa'yo tumat? No comments ako, Brad. Kay Bugawas, Brad. Asa Tinod, house o balay? Pao na ko kay soon. So, bisag kung sa nagtawag sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus, kay wala lagi niya hingani. Muna pag-abot sa tuig 107, humana og sulat ang New Testament, pero wala pa mahiusa sa Old Testament. Na humana og sulat ang New Testament 100 AD. Pag labay sa pito ka tuig, ang mga Christians dito sa Antioquia may tawag na po sa ilang relihiyon o Katolikos. Ilan ang yung iklaro nga mo ni ato ang alan, ha? Ano mailan ka? Katolikos. Anong gitawag man ang Katolikos? Ang word Katolikos is a Greek word, pinulungan na sa nasod Greece na nagpasabot o universal. So wala pag-igsuon, gitawag ang Christian religion o Katolikos or universal ni atong tuig 107. Tuig 107, gitawag na sila Katolikos. Nanong gitawag man sa mga Christian o Katolikos ang ilang reliyon? Aron dili nila malimtan ang sugo sa Ginoo nila nga mosangyaw sila sa tibuok kalibutan. Basaw na to ang Marcos 16:15 og mamuniyag sila sa tanang tao. So kung wala pa ang simba nga gitukod ni Lord Jesus, walay makabalo about Jesus o wala po'y mamunyag sa mga Pilipino, Japanese, Chinese o kuban pang nasod sa kalibutan. That is why mingon na Ginoo San Marcos 16:15. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kini maayong balita ngadtos ta ng mga tao. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mo to o silutan. So tungod sa sugo sa Ginoo nga manglakaw sila sa tibuok kalibutan, ang mga Christians mitawag sa ilang reliyon o Katolikos. Niadtong tuig 107. Pag-abot sa tuig 180, ang Apostles' Creed na sulat na sa libro nga gitawag og Didache. Didache meaning the teaching of the 12 apostles. O dito sa Apostles' Creed, mabasa na dito ang mga pulong Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sa English pa, Holy Catholic Church. Maunay pagtuon mga isuon, ayaw gimutuon ng mga pastor kay mini na magtutudlo. Instrumento sa yawa ang founder sa sikta nga ilang ipasakupan.